Kumusta mga ka-Noisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipino Noisy. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. No? So ang video to is mula kay Tatak Trending PH. So meron itong papagat na kakapasok lang, Send Ping Lacson, pinangalanan mga korap na senador, Escudero, Villanueva, go Sibak. So yan yung panonoorin natin. Bibigyan natin to ng reaction and then kayo na lang din bahalang humusga. So ang video to is mula kay Tatak Trending PH and then supportahan nyo yan. Also, courtesy na rin sa Senate of the Philippines. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino IC, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang suportahan yung YouTube channel natin. So mga ka-Noisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Ay ganun papagat ng video ito kakapasok lang. Senator Ping Lacson, pinangalanan mga korap na senador. So Tatak Trending PH, Filipino IC, like, comment, share, subscribe. Start. Nakakagulat na balita ngayon. Start zero. Ito ang nakakagulat na balita ngayon. Senator Ping Lacson nagsalita na, mga senador at maging ang mga congressman, contractors at engineer na sangkot sa anomalya pinangalanan na, ayon sa nakalap nating impormasyon, ibinahagi ni Senator Lacson ang malawak at malalim na isyu ukol sa maanumalyang flood control. Diin niya, dapat malaman ng mga Pilipino ang sistema ng korupsyon sa mga proyekto at para mapigil hindi lamang ang pagbaha, kundi ang kasakiman ng mga nasa kapangyarihan. Tama naman. Well, tayo naman, ewan ko lang sa inyo ha, sa iba, na nababasa na to dati pa. Pero mi kasi, kung hindi to nagsilabasan yung mga issue ng flood control ngayon, is parang hindi natin alam or hindi natin malalaman na in this way pala tayo inoogag, di ba, ng mga congressman, mga tulonggis na mga politicians. Di ba? Hana ni Senator Ping Lacson ang mga senador na hindi pa sila ligtas sa kontrobersya ng ghost flood control projects. Ayon kay Lacson, parehong mga senador at kongresista ang nagsingit o nagsulong ng iniende sa national budget at trillion pesos ang nawawala at binulsa ng mga kurap na mga politiko. Narito ang panuuri ng matinding revelasyon. Thank you, Mr. President. Mr. President, my distinguished colleagues, I rise on a matter of personal and collective privilege to uncover schemes surrounding a systemic problem in our country, one that submerges our nation not just in floodwaters, but in depths of corruption. In the course of our research and investigation, we encountered several words. Their meanings we could not find in the dictionary. So, we looked somewhere else. Alas, we found them in the corruptionary. You know the saying, a leaky roof today. Corruptionary, ano. Ganahan ko yung ano. Ganahan. Gusto ko yung ano, par Bisaya talaga, no? Gusto ko yung word na ano niya, corruptionary. Actually, dito ako mas believe din talaga kay Senator Ping Lacson, ano, kasi mapifeel mo talaga par na sobrang hate niya talaga yung mga korap, ano. 'Di ba? Like dati pa naman men, yung pork barrel ayaw niya. 'Di ba? So, umiiwas siya mismo. Yung ibang politician kasi mga halang, 'di ba? Corruptionary. Is a ruined home tomorrow. Thankfully, President Bongbong Marcos himself has taken decisive steps to plug the leaky roof as a determined follow-through on his striking rebuke and appeal to conscience with his resounding admonition, mahiya naman kayo. Oo, di ba? Nag-backfire. Yung mga DDS kasi, sobra nilang pinipintahan, di ba? Si PBBM na, yung administrasyon mo, grabe yung mga flood control na yan. Di ba? Binahira nila. Ipinahid nila. Ano ba yan, PBBM? Kabing baha sa ano mo, sa administrasyon mo. Akala mo naman talaga, walang baha. Doon sa administrasyon ni FPRD dati. Diba? So may nagawa ba? May ginawa ba si FPRD na panagutin yung mga flood control na yan? Bakit ngayon lang yan nahalungkat? Diba? Yan sinasabi ko sa inyo eh. Mga DDS kasi, atake ng atake. Tapos grabe yung balik. I think times 10. Diba? Kasi yung nakita nating video nung nakaraan, connected pala yung kasin mismo, di ba, ng mga Duterte sa flood control din. Si Escudero, di ba? Meron din siyang ano, about dun sa insertion, sila Villanueva. Di ba? So, sasabihin na naman nila, pinopolitikan na naman kami. Siyempre, defense mechanism na ng mga DDS yan eh. Wasting no time after his stern warning during the last SONA against those who misuse public funds, Malacanang established and launched the Sumbong sa Pangulo website last week. I commend and sincerely thank the President for this open source website. Not only does it open the public a direct line to the President
to report anomalous flood control projects in their midst. But in my case, including that of my staff, the website makes our investigative work a lot easier. For one, the coordinates that the website provides showed us a faster way to find shady, even ghost projects. Last week, the President took aim. Today, I am pulling the trigger. Para sa ating mga kababayan, Today, I am pulling the trigger. So, sino yung tatamaan dito? Siyempre, yung mga bitter na mga DDS na naman. Diba? Pero may balita pala ngayon about doon kay General Torre. Nagulat din ako doon par. Di ko pa nalaman kung ano yung issue about doon kay General Torre. Pero parang I think internal whatsoever. So, sana hindi siya ganun kalala. So, baka next day, tingnan natin yun. Naging busy kasi tayo sa ibang bagay, So, sorry naman. nakatutok ang aking presentasyon sa araw na ito sa mga flood control projects pa lamang. Hindi pa rito kasama ang iba pang mga infrastructure projects na punong-puno rin ng anomalya. Isa-isahin natin ang mga impormasyong aming nakalap sa mga nakalipas na linggo mula sa aming sariling pag-aaral at pagsasaliksik, na suportado ng mga impormasyon mula mismo sa mga DPWH officials at insiders, pati ilang Diba? DPWH insiders. Diba? Yan din yung yan din yung isa sa kinagalit ng wife ko par. DPWH daw. Diba? So kayo na lang din bahalang humusga actors, kasama na rin ang open sources. Una, ang kalakaran ng ilang mga kontratista at mga kasabwat nila sa gobyerno na sa paghahati-hatian ng pondo, kasama na rin ang mga termino o codes patungkol sa kanilang modus. Pangalawa, ang mga palpak na proyekto dahil sa paggamit ng substandard na materyales, kasama na ang mga kontratistang nasa likod nito. Pangatlo, yan yung nakakainis, diba? Kinurakot na nga yung ibang pera. Tapos bibigyan pa tayo ng mga substandard, diba, na mga proyekto. Diba? Tapos kapag for example, gumuho, may nadamay na civilian, nahugas kamay, turo-turo na lang, hanap fall guy. Di ba? Kung di ba naman mga hunghang, dapat talaga this administration maligpit na yung mga yan Di ba? Ay nako. ang mga proyektong lantarang inaangkin bilang congressional insertions. Pangapat, ang patuloy na pagbaha sa iba't ibang lugar na narating namin kahit taon-taon ay paulit-ulit na binubuhusan ng bilyon-bilyong pondo. At ang pinakahuli, ang mga tinatawag ng Pangulo na guni-guni o ghost projects na aming nahukay. For over 15 years, from 2011 to 2025, we appropriated more than 1.9 trillion pesos for flood control management program under the budget of the Department of Public Works and Highways alone. Sa loob lang ng 3 taon, mula 2023 hanggang 2025, higit 1 trillion pesos ang ating inilaan sa ilalim ng 3 naipasang budget measures para sa flood control. Halos 53% ng kabuuang pondo sa loob ng 15 taon. When we are speaking in trillions of pesos, we should expect our streets and low-lying communities to be flood-free when the rains pour. Gayunpaman, sa paggagupit ng magkakasunod na Tama, trilyon na yung usapan Hindi na siya milyon, hindi na siya bilyon, trilyon. Kaso lang, mga politician lang yung nagiging marangya. Nagiging bilyonaryo sila bigla. 'Di ba? Bili Rolex dito, bili Rolex doon. Bili cars dito, bili cars doon. Just koday. habagat at mga bagyong Krising, Dante at Emo. Ilang linggo pa lamang ang nakalipas, kasamang winasak at inanod ng baha ang bilyon-bilyong pisong halaga ng mga flood control projects na halos bago at kakukumpleto pa lamang na dapat sana ay nagbigay proteksyon sa ating mga kabahayan at komunidad. Corruption has been so pervasive and systemic that doing so is like a piece of cake. And when I say piece of cake, I mean that funds for a specific project are divided, shares vary, depending diba? on Grabe yun. Nilagay talaga nila yung DPWH. Corruption is a piece of cake. DPWH, corruption, flood control. So I think kayo rin naman, nakikita nyo rin yan sa social media ngayon na yung parang head ng DPWH, pinapatanggal na nila. So yeah, kayo anong take nyo doon? Comment din kayo sa baba. a piece of cake. And when I say piece of cake, I mean that funds for a specific project are divided, shares vary depending on greed,
big parts swallowed by corrupt operators, both from the public and private sectors, leaving only crumbs Grabe. for actual project implementation. May ilan pang ang proyekto, hindi man lang nagtira para sa taong bayan. Ang tawag ng Grabe. Pangulong Marcos dito, guni-guni o ghost projects. Mr. President, let me illustrate an example of the pie sharing in a severely corrupted Familiar din yung ghost projects na yan, di ba? Parang may ganyan din sa si BP. Uy, nahulog. Sobrang lakas kasi ng headset ko, pare. project. Nais kong bigyan din na hindi ito representasyon ng lahat ng kalakaran sa flood control project sa buong Pilipinas. While the pillaging pattern is relatively the same, the pie sharing varies depending on the level of greed. Ihiwalay muna natin ang mga Grabe, no? regular o legal na buwis at insurances na automatic na binabawas sa mga proyekto. 5% value-added tax, 2% withholding tax, 1% para sa bonds and insurances at 1% materials testing. Ibawas na rin natin ang allowable contractor's profit na 8 to 10%. Halimbawa, sa 100 million piso na pondo para sa flood control project, kung ibabawas ang maximum allowable deductions, nasa 82 million ang matitira para sa proyekto. Pero Grabe, no? hindi pa rito nagtatapos, Mr. President. Kakatayin pa ang budget para sa mga lagay, commissions, Ooh. SOPs, at iba-iba pang terminong binubuo para sa shares ng mga corrupt. Sa mga Diba? halos Anak ng tokwa na yan. Pera mismo ng taong bayan na SOP-han pa. Kasi sa pagkakalam ko, yung mga SOP kasi parang halimbawa, private company ka na gusto mong pumasok sa isang lugar, tapos yung mayor dyan, tigas-tigasin din. 'Di ba? Parang SOP-han mo yun. 'Di ba? Para maitayo lang yung business mo. Anak ng tokwa, pati budget mismo ng gobyerno, 'di ba? Budget mismo ng taong bayan. Ini-SOP-han ang lakas ng trip ng mga to talaga. Grabe. Parang ano na to mga mutant level na. magkakaparehong impormasyon na aming nakalap, ganito kagarapal ang sistema sa hatian ng isang Sobrang maanumalyang garapal. proyekto. 8 to 10% para sa mga opisyal ng DPWH. Swerte na daw kung pumayag ang district engineer na 6% lamang ang parte niya. May extra 2 to 3% pa na parte ang district engineering office kung may sosobra sa contractor's profit. Na-compute na rin kasi Diba? ng district engineering office ang tutubuin ng contractor mula sa project at sinisiguro na nila na sosobra ito sa allowable profit para mayroon pa silang kukubrahin. Ang tawag nila rito, reseta. Reseta dahil ang presyo na itinakda ng District Engineering Office ay nakasulat at napagdesisyonan na. Parang gamot, Mr. President. Lulunukin na lang ng contractor. 5.6% para sa mga miyembro Reseta parang gamot, lulunukin na lang ng kontraktor. Kaya pala, apakarami din mga kontraktor na yumayaman bigla. 'Di ba? ng Beach and Awards Committee or BAC. 0.5 to 1% para sa COA. Mr. President, meron pa ngayon tinatawag na passing through or parking fee na aabot sa katumbas na 5 to 6% ng pondo. Ito ang Grabe. tinuturing na royalty, ang tawag sa lagay na ibinibigay sa politikong may kontrol sa distrito kung saan i-implementa o itatayo ang proyekto. Lo and behold, Mr. President, 20 to 25% ang karaniwang napupunta sa funder o project proponent na politiko. Mr. What if ano na lang par? Ewan ko kung applicable siya. Comment na din kayo sa baba. What if magkaroon tayo ng national auditors, 'di ba? What if lang naman. Pero yun nga, prone pa rin naman siya, 'di ba? For example, yung buong Pilipinas, 'di ba? Meron siyang tinatawag na mga national auditors, 'di ba? Like for example, i-audit niya yung Cebu, 'di ba? Yung mga project na 'yan kung meron bang na-adequate, 'di ba? Yung sa Negros, yung sa Manila, 'di ba? Sa Baguio, Bohol, 'di ba? Siquijor or whatsoever. Pero I think malaking ano din 'yan, 'di ba? Kasi pwede din namang lagyan, 'di ba? Pwede rin namang mabayaran. So wala rin. Marami din kasi talagang natutukso sa pera eh. 'Di ba? Kahit ako nga, aminado naman ako na natutukso din talaga ako ng pera. Hindi ko lang alam kung hanggang saan, 'di ba? Hanggang saan ako tutuksoin ng pera. Like for example, bibigyan ako ng 1 billion, 'di ba? Tapos ito ganyan. Hindi ko alam kung matutukso ba ako Try nyo nga, 'di ba? Tuksoin nyo nga ako ng 1 billion. Try nyo nga kung kagatin ko.
Kasi yung mga ganitong tao, yung mga politician, kagat agad eh. Di ba? Grabe. Partida, mga ano pa yan. Yung iba dyan, mga religious pa. Di ba? Meron pang mga foundation, mga charities. Di ba? Simbahan pa mismo yung ano. Nagpapa-pre-rally pa yung mga yan. Nako. Mr. President, ang matitirang pondo para sa pagpapatayo ng proyekto ay napakaswerte ng umabot sa 40% o 40 million pesos alisunod sa ating halimbawang 100 million pisong pondo para sa proyekto. Mr. President, Bakit kasi may paganyan-ganyan pa? 'Di ba? Fix na yung pondo, 100 million, tapos ang ending malalagay sa project, 40. Anak ng... 'Di ba? So kung ganyan pala, edi dapat bigyan na lang din ng allowance yung budget. For example, yung 40%, 40 yung matitira sa 100. So dapat ang gawin nila, ang i-budget na lang nila, 160 para kung bawas-bawasan yun, 100 million pa rin yung budget sa project. Pero yun nga, mas lalo lang tuloy ng ano, binibigyan nyo ng pagkakataon na makakurakot yung ano, yung mga politiko ano. So wala rin. there is an evident pattern of this nasty distribution of public funds among crooks. Ito ay base sa mga case studies na aming pinuntahan at mususing inimbestigahan sa iba't ibang dako ng bansa. Partikular sa issue ng flood control. Hindi na namin sinama sa aking presentasyon ang mga naikutan at ibinunyag na ng Pangulo. Ang malinaw na malinaw. Halos pare-pareho ang pattern kung paano minamasaker ng mga kawatan ang pondo ng bayan. Nauna na po itong sinuulat ng ating Pangulo noong nakarang linggo. Nang banggitin niya ang mga items na pare-pareho ang contract cost sa kabila ng pagkakaiba-iba ng specs, disenyo at haba ng proyekto. Panoorin po natin ang video. Pag sinabi, may 50 project, pare-pareho, 150 million lahat. Pare-pareho lahat. Imposible yan. It is impossible for one barangay, even if they are the next barangay, to have the exact same project to the exact same amount with the exact same contractor. Imposible yan. Sa parlance po na ang nakakaalam lamang ay ang mga kasali sa gulangan sa pondo. Ito po ang tinatawag na distinct. Distinct ang mga budget items na makikita sa General Appropriations Act at awarded contracts na may pare-parehong halaga para sa magkakalapit man o magkakalayo na proyekto. Distinct dahil ayon sa aming mga informants sa loob ng DPWH at kinumpirma ng ilang contractors, coded na budget ito para mayroong pagkakakilanlan ang mga quote-unquote may-ari ng proyekto. Para sa mga nakakaunawa, ang ibig sabihin po ay akin niya. Anak ng tokwa, nahuli din. What the heck? Grabe, kinikilabutan ako sa ano talino ng mga politikong to, mga buhayang to. Sobrang talino. Sayang yung talino nila para ginagamit nila sa mga ganitong kahunghangan, kabalbalan Grabe, nilalagyan nila ng code ng pattern. Diba? Sa akin yan. Grabe. Ginawang pangkabuhayan talaga Grabe Buti hindi din sila naiipit sa baha, 'di ba? Or hindi din sila naiipit sa traffic. 'Di ba, like ano ba 'yun, parang for example, yung lugar na kinurakutan nila. Syempre kung babaha sa lugar na 'yan, apektado din sila. Kasi kapag nakasasakyan sila, sobrang traffic ng lugar nila. 'Di ba? So maiipit sila, may stuck sila sa traffic. So tatamaan din sila. 'Di ba? Bakit papasukin pa nila yung ganyang 'di ba? Mga kabalbalan kung maiipit din sila. Or siguro iniisip lang din nila, okay lang na matraffic ko dito basta puno yung bangko ko, ganon. Ganon ba 'yun? I think yan din yung mga nasa isip nila, Hindi naman siguro sila nag-helicopter kapag sobrang traffic talaga. I think nakasasakyan pa rin naman sila. Yeah, maybe. Okay lang sa kanila. Diba? Kasi may pera naman sila. Grabe yun. Sa Bulacan First Engineering District na pinamumunuan na magkasunod na tinanggal sa pwesto na sina dating District Engineer Henry Alcantara at ang pumalit sa kanya na si Bryce Hernandez. Napag-alaman naming talamak ang ganitong kalakaran. Bakit? Sapagat grabe, yung relo niya 'di ba?
binilugan talaga eh. Kasi naka-Rolex pa yung mga yan. Ayon sa mga contractors at DPWH officials na nakipag-usap mismo sa akin at aking staff, ang dalawang ito ay halos pareho lang ang pagmamahal sa pera. Napabalita Wow. pa nga kamakailan Sana all. ng isa sa kanila ay nakakapagpatalo ng daang milyon sa isang kasino dito sa Metro Manila. Mr. President, Diba? sa Daang milyon. Sinabi ni kanina, Senator Lacson, yung project ng flood control, 100 million. Nakakaltasan pa yon, sometimes 40%, something like that, na lang yung natitira. Or correct me if I'm wrong. Tapos itong mga mokong na to, pinapanalo lang sa casino yung 100 million. Grabe. Pati si Satanas naubos yung yung bilib eh. District Engineering Office na ito sa ilalim ng pamumuno ng dalawang nabanggit na opisyal. Para sa taong 2024, 28 proyekto ang pare-pareho ang pondo kahit magkakaiba ang specs, disenyo at haba. Distinct. Babalikan po natin, Mr. President, mamaya ang lalawigan ng Bulacan. So, ibig sabihin, dito nila inilulusot yung pangungurakot. Ganun. Kasi, syempre, kung ikaw, audit ka par. Kung iisa-isahin mo pa yon, di ba? Kakainin ka ng oras talaga. Unlike kung, for example, sa isang flood control project, 1 billion, kunyari lang 1 billion, di ba? So, kung kukuha ka doon ng 100 million, madaling matrace yun kasi isang project lang yun eh. Di ba? Parang kaduda-duda nga naman. Unlike kung ganito, for example, ganito yung pinakita dito na 28 project, tapos same siya na 77 million each project. Siyempre, parang, for example, yung first na project, sumakto talaga siya sa 77. Diba? So, parang sa next, sumakto din. Sa pangatlo, sumakto din. Pero sa pang-apat, hanggang sa matapos, hanggang sa 28, iba na, hindi na siya 77 talaga. Parang nilalagay na lang nila na 77, kahit ang totoo, 35 million lang yung nagamit. 25, 50. So, nabubulusan nila yung sobra. Diba? Kasi syempre, yung din, sino bang masipag na mag-iimbestiga dyan or titingnan yan. Tsaka syempre, yung mga mokong na yan, kung malalaman nila na may mag-iimbestiga dyan, lalagayan nila yan. Diba? So, yan din pala yung isa sa way nila, Or correct me if I'm wrong, pare. Correct me if I'm wrong. Na aming may tuturing na pinaka-notorious pagdating sa anomalya ng flood control projects base sa aming mga findings. Unahin muna natin ang kaso ng questionabling flood control project sa lalawigan ng Pampanga. 4 years now, the riverbank mitigation project in Candating, Arayat, has been the face of a failed flood control project. Tuwing umuulan, panay ang aray ng mga taga-Arayat. Sa pag-apaw ng ilog na hindi mapigilan Bars yun panay ang aray ng taga-Arayat. Diba? Bars. ng flood control. Bars. Mr. President, binisita ng aking mga staff ang Arayat nitong nakaraang 2 linggo lamang na tinamaan din ng hagupit ni Emong at nagdulot na naman ng pagguho ng ilang bahagi nito. Take note, Mr. President, katatapos lang ng panibagong repair nito noong lang Hunyo ng kasalukuyang taon, 2025. Grabe. Sa itsura ng Hunyo. structure, tila baga hindi 2 months binibigyan lang. pansin ng gobyerno ang Candating. Pero kung babalikan natin 1 taon pa lamang ang nakakaraan o noong Agosto 2024, may gumuho ng flood control matapos mahagupit ng monsoon. Mr. President, a review of the budget books shows that we started funding the construction, rehabilitation of slope protection along Pampanga River, Candating, Arayat, Pampanga, way back in 2018. Let me give a rundown. In 2018, we already spent 20 million pesos on a project for the construction, rehabilitation of slope protection along Pampanga River, Candating section, Arayat. Kalaunan, nasira. Since then, it has become a cycle. Mr. President, we used the people's tax money to repair it in 2023 for a contract price of 91.6 million pesos. It was repaired again by another year's tax money in 2024. This So possible din na parang ang way nila para tiba sila. Sige, substandard natin yan. So meron tayong kickback dyan. So syempre kapag nasira yan, i-repair ulit natin yan. So pera na naman.
So parang mga kalsada lang pala, no, na parang magugulat ka na lang, halos ano ba yan, parang taon-taon yung nire-repair yung kalsada. Kala mo naman talaga hindi perwisyo sa mga motorista, di ba? Tapos laman-laman okay pa naman yung kalsada. Tapos nire-repair na. So parang hindi natin maano talaga kung concern ba talaga tong mga mokong na to, ano. Or you know, trip lang talaga nila na gumawa ng project para may kickback. Time, not once, but twice. 91.8 million for phase 1 and 91.4 million for phase 2. Take note, 20 million pesos lang ito sa una at original construction. If the original construction cost was only 20 million pesos in 2018, why did the repair cost balloon to 350% or 91 million in 2023 and another 183 million pesos in 2024 or an overall increase of 815%? Aba, Grabe. at nawili na ang thunder ng Edmarie Construction na siyang palaging nananalong contractor sa kandating Arayat, Pampanga noong 2023 at 2020. Contractor parating nananalo. So parang medyo insulto naman yun, 'di ba, sa taong bayan na parang, uy, pumalpak nga yung una mong gaway tapos ibibigay pa rin namin sa iyo to. Sasabihin ni contractor, huwag ka nang ano dyan, sige, ito, lagay ko sa iyo, bigyan kita ng 3 million. O, sige sir, sa'yo na yan. Dali naman akong kausap. So yan pala yung way nila. So in short, nagpapakaob-ob din, di ba? Yung politician, kasi syempre may lagay eh. So hindi niya na iniisip na, pumalpak tong ano pumalpak tong project nila nung una. Dapat hindi ko na ibigay sa kanya to. Sa iba na lang. Diba? Grabe. Naglagay pa ulit ng 100 million pesos ngayong taon. Buti na lang, pinigil ng Malacanang ang pag-release ng pondo. Distinct Ay, din, salamat. but in a very distinct way. As I mentioned earlier, all of these were awarded to the same mighty contractor, Edmarie Construction and Trading. In total, Grabe. Edmarie bagged 274.8 billion pesos in taxpayers' money for the rehabilitation and repair of kandating na tila hindi nagsasawa sa kari-repair. Hindi lang po yan. Tama naman kung itong yung Edmarie, 'di ba? Kung sabihin lang natin para na hindi siya way of corruption, like wala talagang corrupt na nangyari. Kahit sabihin, I mean, for example lang, wala talagang corruption na nangyari. Pero 'di ba kung ikaw yung Edmarie Construction, 'di ba parang mahihiya ka na sa gobyerno, 'di ba? Na parang, oh my God, yung unang gawa namin nasira. 'Di ba? So parang ang kapal naman ng mukha ko, 'di ba, na ako pa rin yung kukuha. Grabe. Kung ano lang kung walang something, walang lagay or whatsoever. Parang 'di ba dapat ganun, at least pahiya ka naman lang ng konti. 'Di ba? Or siguro okay na rin okay na rin kung sila pa rin yung kukuha pero back job lang yung mangyayari. 'Di ba? Bale, isang bayad lang tapos sige, i-repair mo ng i-repair yan eh. Dapat parang magkaroon sana sila ng contract na dapat ito good for 5 years, may warranty nito 5 years. 'Di ba? Kung masira to dahil sa sobrang weak ng project nyo or ng gawa nyo, i-back job nyo yan. Dapat ganyan. Tingnan lang natin kung uulit pa yung mga yan. Tingnan lang natin kung isa substandard pa nila yan. Pero wala eh. Connected sa mga politicians eh. So, wala tayong magagawa. Aray ko. Tuloy. Ng issue ng Edmarie. How can this contractor, with an unusual share of controversies, including being delisted as DHSUD builder in 2023, be trusted Grabe. to rebuild its own consistently collapsing project, which has evidently come with great cost and loss to the government? Paulit-ulit ang pag-repair, ngunit ganito pa rin ang kalagayan sa kandating Arayat. Arayat ko po. Mr. President, magtungo naman tayo Arayat sa Hilagang ko po. Luzon, partikular sa probinsya ng La Union, kung saan matatagpuan ang Bawang River Basin, na kung saan matindi ang congressional insertions. Sa tulong ng mga concerned groups and individuals, napansin namin ang bilang ng flood control projects na bagamat wala sa National Expenditure Program noong 2024 ay biglang tumubong parang kabute sa General Appropriations Act ng nakaraang taon. Halimbawa, ang construction ng flood Grabe. control structure along Bawang River Basin. Dalawang items lamang na may tig 50 million pesos ang nakalaan sa bahagi ng Nagilian.
Samantalang, ang Grabe. bayan ng Bawang ay wala pong proyekto sa National Expenditure Program. Abracadabra, sa naipasang 2024 General Appropriations Act, nagkaroon ng 10 items na nahahati mula Package 1 hanggang Package 10 na may tig 98 million pesos ang biglang umusbong para sa Nagilian. Sa kabuuan, Grabe. ang 10 packages na ito ay umabot So, ano din talaga sila, natutukso din talaga sila sa pera, meron. Sobrang laki, 967 million. Papatak na ng billion yan eh. Kahit sino contractor na kukuha niyan, magkakaroon ng maraming sasakyan eh. sa 967.4 million pesos. Halos 1 bilyong piso kumpara sa dalawang tig 50 million lamang sa 2024 NEP. Sa Bawang naman, 7 packages ang lumitaw na may magkakaparehong halaga, Saglit lang. 89 million pesos each. Sa kabuuan, ito ay nagkakahalaga ng 623 million pesos mula zero budget sa NEP ng 2024. Sa aming masinsing pagkalkal, ay natuklasan naming iisang kontraktor ang naawardan ng lahat ng packages na ito, ang Silver Wolves Construction Corporation. Distinguished colleagues. Ito ang nabanggit kong pork barrel insertions kanina, Mr. President. Meron pang mas matinding congressional insertions, ipapakita ko sa inyo. Baco at Nauhan, Oriental Mindoro. Aguila Congressional insertions. Mr. President, when flood control projects fail to stand against the tides, we are compelled to question the feasibility of the project and the technical capacity of the contractor. But Grabe. what if an elected congressman or a political group claims ownership of the project? Is it not both proper and necessary to scrutinize their motivations and examine the extent of their involvement and perhaps to hold them responsible? This explains the logic. So don't tell me, grabe. Sila yung, di ba, super buhayas, ganun? Why I am insisting to make transparent the identities of the proponents of the insertions from the House GAB, Senate version, and all the way to the BICAM. If they claim something as theirs, should they not also be accountable for its failures? Mr. President, I Tama. raise the question because of the evident congressional banners we observe alongside many projects in Nauhan and Baco, both in Oriental Mindoro. Bilang halimbawa, in Barangay Burbuli, Baco, Oriental Mindoro, one banner reads, Congressional Project, Construction of Flood Control Structure along Barangay Burbuli, Alag River, Baco, Oriental Mindoro, Aguila, Aksyon, Gobyerno at Inisyatibo sa Larangang Lehislatura. This project, awarded to Silver Wolves Construction Corporation again, is worth 95 million pesos. Silver Wolves talaga. Tumama din yung pangalan nila sa ginagawa nila. It is an ongoing Mga project to wolves. be completed in December 2025. This project is so important that it can turn stones and get funding approval under the unprogrammed appropriations of the 2024 national budget. This prods us to dig deeper into the web. And as they say, social media is a great resource of evidence, which lawyers Tama. fondly call testimony against self. Tama naman. Yun nga, sabi nga natin, di ba, na parang di naman porket yung social media ngayon, puro video-video na lang, puro reels na lang. Pero sometimes din kasi, nakakatulong din siya, no? Kasi nabibidyohan din yung mga proyekto nila na mga walang kwenta, di ba? Interest. In one Facebook post, Kapag ganyan, tatakutin ka pa. Delete mo yung video na yan, kakasuhan kita, gaganyanin ka pa. we discovered a congressional representative showcasing his midterm accomplishment report covering the period from June 30, 2022 to December 31, 2023. He openly lists projects, hold your breath, funded by his office. I repeat, funded by his office, including flood control and river protection initiatives. From Aguilas Baco, let us travel to Aguilas Nauhan, also in Oriental Mindoro. Mr. President, Nauhan is among the beneficiaries of 3.6 billion pesos worth of projects, while Baco proudly lists 807 million, all of which is attributed to and owned up by the office of the congressman. Hindi lamang po ito ang maswerteng napondohan. Isa pa sa pinagmamalaki ng mapag-angking congressman ay ang flood control structure sa Butas River, upstream, Barangay San Jose, grabe. Nauhan, Oriental Mindoro. We took time to visit the project, Mr. President, which he referred to as a national project through congressional allocation. The project was awarded to Raymond Builders for 231 million pesos at hinugot pa rin ito Grabe. sa unprogrammed funds. Dalawang projects na po ito ng Aguila na Tiba-tiba din talaga yung mga mokong par. natuklasan naming mula sa unprogrammed funds, isa sa Barangay Burbuli at isa sa Barangay San Jose.
Sa tagal ko na rin pong nagbubusisi ng pambasang budget, ang pagkakaalam ko po, masalimuot ang proseso ng paggamit ng unprogrammed appropriations under the Special Purpose Fund para mag-augment sa ilang items under the regular budget. Hindi po madaling ma-access ito. Dapat A, may excess revenue collections, or B, new revenue collections, or C, those arising from new tax or non-tax sources, or D, approved loans para sa foreign assisted projects. Mahaba din ang requirements dito, Mr. President. So, ano kaya ang taglay na agimat ni Congressman? What Aray. is, Mr. President? Ang agimat niya is yung mukha niya. So, kung kinakailangan ng makapal na agimat, di makapal yung mukha niya. Diba? So, ganun niya piniperform Ganun niya piniperform yung kabulastugan niya. Pero grabe yun Grabe yun. Nadidir talaga nila na gawin yun, What the heck? Grabe. Oh. So, yun lang naman wala na pala. Natapos na pala yung pasensya na. Napuno yung cellphone natin So, yeah, napuno yung cellphone. Ewan ko kung hanggang saan yung video, ba't naputol siya. Ay, naku, sobrang haba din kasi. So, naputol yung video natin. So, yun lang naman. Kaya na masasabi nyo doon, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, that's it. That's the flood control issues, diba, sa bansa natin. Like, ibang klase yun. So, kudos kay Senator Ping Lacson. Grabe, sobrang passionate niya sa mga kurap talaga, like, man, mararamdaman mo talaga na ayaw niya, Yan yung, dapat ito din yung, naging, natin. Siguro kung hindi niya nakasabayan si PBBM, ito yung ibubuto kong, presidente. Baka next time, I think hindi siya tatakbo sa 2028, Pero, kunyari lang, next time, di ba? Tapos, i-tandem or i-tapat siya kay Sara Duterte. Dapat ito na lang, di ba? Kasi sobrang passionate talaga, di ba? Kita nyo naman, transparency. Grabe yung transparency. Nag-iimbestiga pa about sa budget. Di ba? Kasi ayaw niya nga ng corruption talaga. Wala pang pork barrel to. Di ba? Di kagaya nung isa na kapag tinatanong mo kung nasan yung confidential funds, sasabihan ka lang na confidential nga ni. Di ba? Ay, naku. Grabe yan. But anyways, man, kita nyo naman, at least meron akong na-learn sa video to. So, ganun pala yung, yung kalakaran nila, kung paano nila dinidekwat or pinipirahan. Di ba? Paano sila pumapaldo sa flood control. So, ito pala yun. Yung way nila contractor, yung way nila congressman. So, ganitong way. Grabe, kinilabutan ako sa part na na parang same lang yung amount ng projects. Kahit na, kahit na sobrang liit lang supposed to be ng magagamit na pera doon. Same pa rin, 77 million. Diba? Para lang magawa talaga yan. Tapos malaman-laman natin, akin yan. Diba? Yun pala, coding lang nila yun para malaman nila na, oy, proyekto ko yan Grabe. Tapos 28 pa.
ang isa din sa parang parang naiinis ako, 'di ba? Or parang nakaka-insulto or whatsoever. Na parang grabe yung nakalimutan ko yung 28 ba yung 28 na parang siya yung unang gumawa tapos nasira. Tapos sa pangalawa, siya ulit. Sa pangatlo, siya ulit. Sa pangapat, siya ulit. Like, grabe, nasa na yung utak ng grabe. Parang dun pa lang mahalata mo na substandard talaga kasi nakailang beses masira yung taong bayan din naman kasi or siguro yung mga nasa lugar nila pinapaliwanagan lang, sinasabihan lang na sobrang lakas din kasi talaga ng ulan kaya gumuho yan, di ba? So parang kaya pala siguro sobrang ang dali lang ding utuin, di ba? Parang sa bollard ba na yung bollard dun sa NAIA, sasabihan lang, malakas din kasi yung pagkasalpok kaya nasira yung bollard, anak ng tokwa. Eh, anong purpose ng bollard? Diba? Ginastusan nyo yan ng malaki tapos sasabihin nyo lang, wala talaga. Masisira talaga yan kung malakas yung pagkasalpok. Eh, naglagay pa kayo ng bollard kung hindi naman para kayang sumalo ng malakas na salpok, diba? So, parang sa flood control lang din yan. Diba? So, dapat wag kayong mag-settle na lang na masisira to. Dapat nga, paghusayan nyo yan kasi sobrang laki ng pondong ibinigay dyan. Tapos, i-excusean nyo lang. Diba? Kulang na lang, kada taon, ayusin yung flood control. E di dapat, ang gawin na lang nila, para sobrang tibay talaga ng flood control, 3 years, diba? 3 years in the making. Tapos, isahang budget. Problema din kasi tinatapyasan yung budget. Kaya ang ending, substandard talaga. Tapos kapag ka nasira, ibibigay ulit sa same na company, anak ng tokwa. Di ba kayo kakarmahin yan? Ha? I think kinakarma na sila, di ba? Kinakarma na sila ngayon kasi nagsilabasan na yung mga baho nila. So, at least na lang. So, kayo ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin sa comment section. And then, again, kudos din pala kay Senator Ping Lacson. Sobrang solid. Dami kong natutunan about sa flood control na yan. So, ganyan pala nila ginagawa yung pangunguraks nila. So, yeah. That's it. Tatak Trending PH, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.